Sa panahon po natin ngayon, kilala niyo pa ba yung salitang pahinga? Pag po ba sinabing pahinga o rest, no? Ano po ang ibig sabihin nito sa inyo? Kasi 'di ba, mayroong pangang joke na sinasabi, okay, sige, habang nagpapahinga ka, isalang mo yung damit sa washing machine, habang nagpapahinga ka, magluto ka ng kanin sa rice cooker, no? O kaya habang nagpapahinga ka, subukan mong tanggalin yung alikabok. 'Di ba? Mayroon tayong mga ganong biro na habang nagpapahinga ka, gawin mo 'to. Kilala pa po ba natin ang salitang pahinga? Siguro sasabihin natin, Father, ang daming dapat gawin. No? Father, ang dami kong iniisip na dapat asikasuhin. No? Naku, Father, hindi makakapaghintay yung aking ginagawa. So, kailangan ko na siyang gawin. Pero napakahalaga po ng salitang pahinga. Kung mapapansin po natin at kung napakinggan natin ng mabuti sa Ebanghelyo, no? Bago po itong account na ito ni Mark, no? Bago itong Mark 6:30 to 34, no? Sinugo ni Kristo yung kanyang mga apostol, no? So sinugo niya yung kanyang mga apostol at sinabi na humayo kayo sa iba't ibang bayan sa Israel, no? Ipangaral ninyo ang mabuting balita, pagalingin ang mga may sakit, no? Paalisin ang demonyo sa mga inaalihan nito, no? Ipahayag ninyo ang mabuting balita sa sambayan ng Israel. No? Kaya nga po, ngayong account po na ito, itong account po na ito ng Ebanghelyo, no? Ito po yung panahon na kung saan bumalik na, no? Bumalik na yung mga apostol. No? At pagbalik po nila, no, dahil nga sila ay galing sa misyon, no, at tuwang-tuwa sila dahil naging successful yung kanilang missionary work, no? Kaya nga po, nung makita nila si Jesus and they were gathering, no? Ang sabi sa Ebanghelyo, the apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught, no? Nung magkakasama na sila, no, pinag-usapan nila kung ano yung mga nagawa nilang mabuti. No? Siguro sasabihin ng isa, naku, no, mayroong isa akong bahay na pinasukan. No? Pero tinanggap nila ang mabuting balita. No? Pero kakaiba ang response ni Kristo. No? Hindi niya tinanong, no, habang nag-uusap-usap yung mga apostol at sinasabi kung ano yung nagawa nilang mabuti, no? Hindi tinanong ni Kristo, o ikaw, kumusta ka naman? No? Gaano ka-successful ang inyong mission? No? Paano ba kayo tinanggap ng mga tao? No? Hindi niya po ito tinanong. No? At nung sinasabi nila sa Panginoon kung ano yung kanilang mga ginawa, ang naging response ng Panginoon ay ito. Come away by yourselves to a deserted place and rest a while. Dahil batid ng Panginoon na kahit pa nga successful yung kanilang missionary work, pero ito ay physically, emotionally, psychologically, spiritually tiring. At mahalaga po, no, na sila ay physically makapagpahinga. No? Alam naman po natin kung anong nangyayari sa atin pag tayo ay physically tired. Di po ba? Pag tayo physically tired, umiiksi yung PC ng ating pasensya. No? Kaya nga, pag tayo ay physically tired, tapos halimbawa may problema pa sa opisina, dala-dala ito sa bahay. No? Lalapit sa iyo yung anak mo, no? At maglalambing, Mommy, Daddy, no? May papakita sila sa inyo na ginawa nila sa school, o kaya naman maglalambing, dahil nga physically tired kayo, no? Anong mangyayari?
it's either idededma nyo yung bata or sasabihin ninyo, huwag ka nga makulit dyan. No? Nawala namang kamalay-malay yung bata sa pinagdadaanan natin, no? Nating mga adult. No? O kaya naman, nagigit tayong masungit kasi nga, physically tired. No? Ang hinihingi ng katawan ay pahinga. No? Kaya nga po sabi, no? Pag daw po tayo ay nagkasakit, no? Ito ay paraan ng katawan para sabihin sa atin na kailangan nating mamahinga. No? Pag tayo ay minamigraine na, pag tayo ay nilalagnat na, sinasabi sa atin ng katawan natin na that's too much. No? Ano man yung ginagawa natin ay sobra-sobra na, kaya nga kailangan natin ng pahinga. Nagre-rebelde na yung ating katawan. Pero mayroong mas importante po kumpara sa physical rest. No? Dahil po naging sobrang successful yung pong naging misyon ng mga apostol, mayroong pong tendency tayong mga tao na pag yung ginawa natin ay sobrang buti at sobrang maganda, no? Ang danger po nito, sasabihin natin sa ating sarili, consciously or unconsciously na, di ba, kaya ko, ang galing-galing ko. Wala pong masama doon, no, na kailangan nating purihin ang ating sarili for a job well done. Pero ang tanong po nito is we have to differentiate what's the difference between working for God and doing God's work. Working for God and doing God's work. Nakita niyo po ba yung difference ng doing something or doing God's work and doing the work for God? Ano po ang pagkakaiba nito? No? Pag po sinabi natin na I am doing this work for God, mayroon pong tendency na dahil ginagawa ko itong trabaho na ito para sa Diyos, no? O kaya sinasabi natin, sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos, ang danger po nito ay marinig natin hindi ang boses ng Diyos, kundi ang ating boses. No? Nang mapapakinggan ko sa aking utak, sa aking puso, ay kung ano yung sa tingin ko na mabuti na gagawin ko para sa Diyos. Diba? Gagawin ko ito, no? Tutulong ako sa mga nangangailangan because I am doing this work for God. No? At wala pong masama doon, no? Mabuti po ito. No? Pero, no? Dahil po ang napapakinggan natin ay ang ating sarili, mayroon po itong test. No? Papaano kung halimbawa hindi kayo napuri? O you're not acknowledged? No? You're not recognized. Halimbawa, di ba, nag-involve kayo sa feeding program ng St. Benedict Parish. You are very enthusiastic, no? You're giving yourself, no? Doon sa feeding program kasi sabi mo, I am doing this for God. And there's nothing wrong. Kaso nga lang, nung nagpasalamat, hindi ka nabanggit. No? Napasalamatan yung mga kasama mo, kaso nakalimutan ni Father na may kasama ka nga pala doon. No? Tapos sasabihin mo, naku, ako na nga yung tumulong, ako yung pagod-pagod diyan, tapos hindi man lang ako binanggit, ang binanggit lang yung head ng ministry. No? Wala namang ginawa yung head ng ministry, no? Tagamando lang. 'Di ba? May mga ganun, no? Dahil baka ginagawa ko ito para lang sa Panginoon. At naririnig ko ay ang aking boses. Ikalawang test. No? Papaano pag
yung ginagawa nyo ay naging failure? Paano kung hindi naging successful yung program na ipinisent mo? Paano kung halimbawa sa kabila ng napakarami mong effort, announcement, no, advertisement, walang nagre-respond? Ilang buwan ka na nananawagan na kailangan namin ng lectors and commentators, kailangan namin ng choir, kailangan namin ng sacristan, wala namang tumutugon. No? Nagpakain ka na, nagpa-Popeyes ka na, nagpa-Burger King ka na, wala pa rin. No? Marami lang pag may kainan. No? Pagkatapos na, wala ng kainan. Oh. Very frustrating. Ang naririnig ko marahil ay ang boses ko at hindi ang boses ng Diyos. Ano po ang kabaliktaran nito if I am doing the work of God? If I am doing the work of God, ang una-una kong gagawin at sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo, mamahinga, dahil sa pamamahinga, ikaw ay magdadasal. No? Pag tayo'y namamahinga, no, ito yung pagkakataon na we should be conversing with God. Na pag ako'y namahinga, no, kaya nga mapapansin ninyo si Kristo, after His busy ministry, anong gagawin niya? Aakyat sa bundok. No? Pupunta sa deserted place. Hindi lamang to have a physical rest, no, kundi to converse with His Father. No? Makipag-usap sa Ama. No? At dahil I am doing the work of God, ang tanong ko dito, Panginoon, ano ang kalooban mo na dapat kong gawin? Kasi alam naman po natin that the devil will not allow us to do the will of God. And because the devil is the father of all lies, and he used to be an angel of light, he would compete the voice of God. Magpapanggap siya na anghel ng liwanag. Dahil ayaw niya, nasundin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil alam po natin, no, na pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, unang-una, no, tayo ay mamumunga. No? Tayo ay mamumunga. Kumpara dun sa isa na ang nangyayari ay walang na-attract sa way of life natin. If we are doing the work of God, our life, our ministry ay magiging very attractive. No? Na yung ating ginagawa, no, kahit walang advertisement, no, kahit na wala itong announcement, makikita ninyo yung Diyos ang nagsusugo ng mga taong pupunta sa iyo. At dito po papasok yung sinasabi natin that God provides. No? God is providing kasi that is His work. That's not our work. No? We are just participating to the work of God. No? Kaya nga po, magiman itong successful o hindi, syempre mararanasan natin, no? Bilang tao, syempre nandun yung frustration, pero kahit na po tayo ay na-frustrate kasi po ang dami po nating hindi magandang karanasan, pero makikita mo, no, na nakakatulog pa rin tayo ng mahimbing, no? Na nakakatulog pa rin tayo ng maayos, nakakatulog pa rin tayo ng payapa, kahit nga yung ating ginagawa, very little nang nakikita mong improvement. Bakit? Kasi I am doing the work of God. No? Na parang sinasabi ko, Lord, I will give my best. No? Gagawin ko ang dapat kong gawin, ibibigay ko ang aking sarili sa buhay na ito, no? But at the end of the day, I am just participating
to your work. Kung mamunga man ang aking trabaho o hindi, Panginoon, hindi ko problema yan. Problema mo yan. No? Kaya niyo pong sabihin yun sa Diyos? Lord, ikaw naman ang mamroblema. No? Nagpa-participate lang ako. No? Ganito po yung karanasan ko dahil ako po ang vocation director ng Missionaries of God's Love. No? At ang trabaho ko po ay umikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, no, dahil naghahanap po ako ng mga kabataang lalaki na gustong maging pari at relihiyoso at maging missionaries of God's love. No? So iikot po ako mula sa norte papunta sa south. No? Nakarating po ako ng Mindanao, ng Visayas, no? At syempre, no, dahil nga nag-exert ka ng effort, ng energy, resources, no? Minsan, nararanasan po namin yung frustration. Nararanasan ko, no? Kasi pupunta ako sa mga schools, sa mga universities, sa mga parishes to promote MGL vocation. No? At mayroon naman po, sa awa ng Diyos may magre-respond. Pero kung halimbawa po, dun sa 5 na nag-respond, mayroong 3 dun, pag minsan, 1 week na lang bago ang entrance date. 1 week na lang. Pag minsan nga, 2 days na lang before the entrance date, tatawag sa akin. Sasabihin sa akin, Father, I'm very sorry. Hindi po ako tutuloy. Mag-aaral muna po ako ng college. O yung iba sasabihin, Father, sorry, hindi po ako tutuloy. May namit po ako na mas maganda kay Mama Mary. Diba? O kaya, Father, sorry po, kailangan kong tumulong sa aking mga magulang. At lahat po ito ay valid, no? Wala po akong kakayahan at karapatan to contest kung ano man yung dahilang ibinigay nila. At kaya nga pag ako'y nag-report sa MGL, sasabihin ko sa MGL, mayroon na lamang po tayong 4 na papasok. Nag-back out yung 3. Sometimes frustrating, sometimes disappointing, kasi tinatanong ko yung aking sarili, Panginoon, saan ako nagkamali? Panginoon, mayroon ba akong nagawang pagkukulang? Hindi ba naging sapat yung pakikipaglakbay ko sa mga kabataang ito na at the end, they decided not to join us? At pag po ako'y pumasok na sa chapel, kasabihin ko, Lord, it's your work. Kung gusto mo pong dumami ang MGL sa Pilipinas, you have to do something. I will give my best, I will do my best, but at the end of the day, I am just participating to what you are doing. Especially po this coming Thursday, on the Feast of St. James the Apostles, MGLs will be celebrating our 28th year in the Philippines. At tinatanong ko, Panginoon, trabaho mo ito. At ganun din po sa inyo, no? Sa inyo na aming mga mananampalataya, no? Minsan, you are giving your best, no? Gusto mong i-convert yung iyong kapitbahay, no? Gusto mong mag-invite sa iyong ministry, no? Gusto mong tulungan yung mga nangangailangan. No? Pero ang tanong po dito, Panginoon, kalooban mo po ba itong mga bagay na ito? And God, for sure, will respond. No? Paano siya tutugon? Bibigyan niya kayo ng kapayapaan. No? Pag sinubukan niyo pong ipagdasal, Panginoon, kalooban mo po ba ito? Kapain niyo po sa inyong puso, ako ba ay masaya at payapa pag ginawa ko ito? No? So kakapain niyo po sa puso ninyo kung kayo ba ay payapa at masaya before the decision, when the decision is made, at after, no, nagawin ninyo yung ipinagdadasal ninyo. Because the devil cannot take away from us joy and peace.
hindi kayang ibigay ng demonyo ang kapayapaan at kagalakan ng puso. Because only God, no? At ito po yung pinagdadasal natin sa misa, no? Lord, grant us peace. No? Dahil hindi ito kayang ibigay ng kanyang kalaban. No? Kaya nga po, no? The gospel is encouraging us today at sa mga susunod na araw, no? To rest for a while. No? Pagnilayan uli yung ating buhay at tanungin, Panginoon, ano ang kalooban ninyo para sa akin? Panginoon, ano ang kalooban ninyo? No? Reveal to me yourself. Reveal your will. No? At handa tayong tumugon sa panawagan at hamong ito ng Diyos sa pamamagitan ng kapahingahan. Amen.